Huy, may 380 pesos ka din ba? Tara, samahan niyo kami at gawin nating super relaxing ang araw na puno ng sandamakmak na activities na siguradong di mo makalimutan. Sulit, tipid at enjoy. Handa ka na ba mag-adventure? Let's go! Nagmotor kami from Cavite to Bulacan for almost 3.5 hours. Then sinundan lang namin yung waste guide na nakapost kay Triple P Campsite. Di naman kayo maliligaw pero ingat lang kayo sa mga daan at meron ding 3 toll gate. Natapos nyo yun malampasan and ito na, welcome to Triple P Campsite. At bubungad agad ang magandang kulay ng tubig. Pagka-park, nagpunta agad kami sa information para magbayad ng parking fee at dahil day tour lang kami, 70 pesos lang siya per head. Madami pang activities na pwedeng gawin, parang airsoft, ATV ride, UTV, post nyo na lang para makita nyo yung pinaka-details. And ito na, moment of truth, ang ganda. Pero bago ang lahat, picture muna! Smile! Kung wala kayong dalang food, don't worry. May mga nagtitinda din sa mga gilid-gilid, ice cream, scramble, or gusto nyo makilanghap na rin kayo sa mga nag-iihaw-ihaw sa Gedli. Di ka maalam mag-swimming? No problem. Sa 70 pesos kasama na ang life vest dahil bawal maligo nang walang life vest na suot. Habang kalmado ang tubig, sinulit na namin maligo. At napakalamig ng tubig. Dahil wala kaming baon, namili kami ng bangsilog, longsilog at lemon juice sa mismong site nila. Kung nalimutan mo naman yung sunscreen mo, huwag ka mag-alala, meron naman silang tindahan dito sa gilid. Hindi pala agad kami nakapag-boat riding dahil low tide pa nun. Pero nung bandang alas 3, ganito nakalakas yung agos nung kaninang kalmado lang na tubig. Alam din nila yung oras kung kailan nag-high tide, which is 3 to 4 p.m. At dahil high tide na, ready na tayo para mag-boat riding. Ihahatid muna kayo papunta sa mismong location via truck. After 5 to 10 minutes, andito na tayo. Yung activity na to na worth 300 pesos ay 1.5 hours siya. Tingnan nyo kung sulat ha. Kita nyo yung agos, sobrang lakas niyan, as in feeling mo matutumba or matataob kayo kaya mapapasigaw ka. Lah, OA. Ganitong view yung makikita nyo kaya nila tinatawag itong Little Palawan. Ito din view, I love you. Lah. After 15 years, 15 minutes narating din namin tong cave na to. Iniwan muna kami nila kuya dahil ang ingay daw namin. Hindi may susunodin daw sila pero babalikan naman daw nila kami. Dapat. At dahil iniwan nila kami, umakyat muna kami. Huwag kayong magpapaa, gaya ko, masakit. Ito yung view sa unang akyat, ang ganda. And that's me, naghahanap ng flat dahil masakit nga sa paa. Tapos muntik pang maging kwento, talaga ka naman. Pero books, yan, aura-aurahan, inhale, exhale, ang ganda ng view. Tapos ang pogi nito, naks. Yung view dun sa pinakamataas. Pagkabalik nila kuya, sumakay agad kami ng boat para pumunta sa panibagong adventure. And yes, ito yon, cliff jumping. Grabe yung nginig ng tuhod ko pag tungtong ko dyan sa part na yan talaga. Hala ko magbaback out na lang ako tapos maghahagdan na lang ako pero sabi isigaw mo pag natatakot ka kaya... Congrats to me and syempre hindi papahuli ang aking love-love. Pangalawang jump na yan kasi hindi ko na-videohan yung una niyong jump. I'm sorry. Pero ang galing mo, yay! And that wraps up our boat riding activity. So sulit nga ba ang 300 pesos? For us, sulit na sulit. At nung pabalik, sa taas ng truck na kami sumakay at sobrang saya na experience dito, mapapasigaw ka pa din naman talaga. Sobrang OA. At dun na magtatapos ang day tour na ito. Hanggang sa muli, paalam!